Alright, so magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na binigay po ng ating pastor. At tumawag po siya nung Martes. Tinanong niya ako, sabi niya, nagturo ka ba? Opo, pastor. Nagturo po ako. Online, nagtuturo sa Scepter College at salamat sa privilege. And then, sinabihan po ako na ako daw po ang magsasalita rito kaya pagtsatsagaan niyo po ako ngayon at huwag po kayong mag-alala dahil ang espiritu niya ay nasa akin. Actually, itong damit na ito ay kanya to eh. Sir, hindi ko to sinungkit ano po, binigay ito ni Ma'am Beng noon bago ako ma-aksidente. Ayan ho. Kaya parang, takpan nyo na lang yung mukha ko. Okay? So, ayun po. At binigyan po ako ng instruction at sinabi niya ang event na susunod, kasi meron din kaming calendar doon, yun po ay ang inyong treasure offering. Amen? Amen. Talagang yun ang gusto ko rito. Pagka mga ganung bagay, talagang in na in ng mga member. Amen? So, sasabihin ko po ang bagay na natutunan ko rito na narinig nyo na. Aha. Tinanong ako ni Pastor, nagpe-perform na ba kayo ng treasure offering? Sabi ko, sa ngayon, Pastor, tinuturo ko na uti-uti. Kasi tatlong bagay po yung bagay na natutunan ko rito na tinuro ko na po doon at ginaganap na po namin. No, yan po yung Christmas gift to Jesus. Alright? And then yung pong Thanksgiving offering. And then first fruit. At kasi sinabihan na ako ni Pastor, first time kami mag-perform po niya nitong anniversary po na nagdaan ng Abril. So, yun po. At and then sinabi nga ni Pastor na magkakaroon ng event dito ng treasure offering. At ang layunin ay para sa isang proyekto ng isang gusali. Na nakita ko po doon palagi naka-tarp dyan sa labas. Aho. So napakaganda na ang isang simbahan ay meron pong vision. Amen? Aho. Hindi po makakapangyari na magkakaroon ng mission doon at dahil merong vision ng simbahang ito. Amen? So imagine sa Rizal merong 4 na hinayo doon at ang isa doon ay simbahan na at susunod na rin ang isa. Amen? So ganun naman po talaga ang disenyo ng Diyos. Amen? Alam niyo po, nais ko lang magbigay ng patotoo sa mga natutunan ko rito. Yun nga po, nagkaroon kami doon ng, yung una naming ginawa doon is Thanksgiving and Christmas gift to Jesus. At yun po ay naging dahilan at naging daan, ginamit po ng Diyos iyon, yung ganun pong event, upang kami po ay magkaroon ng property. Makabili po. Sabi ko, kasi ang mahal ng upa, at salamat sa support ng church, can you imagine, yung unang upa namin doon ay 10,000. And then ang nangyari po, nagka-pandemic, tinaasan kami nung may-ari. Ang kontrata, 5 years kami bago tataasan. Dahil pandemic, naghihikaw siguro sila, tinaasan agad. So talagang yung kontrata ay nabaliwala. So wala na kami magawa. Sabi pa sa amin kung gusto niyo umalis na kayo, pero pandemic yun. Wala kaming nagawa, so tinaasan ng 12,000, sinabi ko kay Pastor. But then, nag-pray kami na in-encourage ko yung mga member. Magkaroon tayo, sabi ko, ng sacrificial giving. At doon nga nagsimula iyon hanggang sa sinabi ko kay Pastor, sabi, sige, ni Pastor, iyon. Hanggang sa, wala pa kaming pera, naghahanap na kami ng lupa, mga kapatid. And by faith, talagang hinintay namin, sabi, 1 year kaming nag-ipon ng isang halaga. At sa biyaya ng Diyos, nakalikom po kami ng 400K nung year 2022. At year 2022, nakuha po namin lupa na 200 square meter. Tapos hanggang sa nabayaran po yon, after 1.5 year, nakapag-extend uli ng 111 square meter na naging 311. And later, nung nagkaroon kami ng Thanksgiving, neto lang last Christmas gift to Jesus, Thanksgiving ng December, and then first fruit, pinagsama namin.
At yun po ay nagtotal ng 130. Yung 100, yun po yung dinaw namin. Sinabi ko kay Pastor, kunin namin, Pastor, yung kaprasong lupa rito na dapat sana yun talaga yung kabuuan ng kukunin namin noon. Kaya lang dahil kulang yung budget namin. Pero mabuti ang Panginoon, nakuha namin yung 60 square meter. At nag-down po ng 100K ang mission. At yun po, naging 371 square meter na po. Opo, so uti-uti, kahit sa ganong dami ng iilan na mga miyembro ay talagang mabuti ang Diyos. Yun po ay dahil natutunan ko dito. Opo, natutunan po ng inyong lingkod kung paano pagkatiwalaan, ng paano hawakan ang pinansyal ng simbahan. Salamat sa simbahang ito. At ngayon nga po ay yung bagay na inyong maririnig ay narinig nyo na rin po sa pulpitong ito at sa ating pastor. Ipapaalala ko na lamang po sa inyo, sabi nga ng Bible, these are written for our learning and for our admonition. Amen? Let's go to the Bible in the book of Haggai. Haggai. Yan po ang pangalan ng bagyo. Hindi ho. Haggai. Okay? Chapter 1. Pag-aaralan natin ang buong aklat na ito. Amen? Mga ilang talata rito sa kabuuan ng aklat na ito. Haggai. Chapter 1, beginning in verse 1 down to 11. Amen. Nandiyan na po kayo? Amen. So, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Haggai. Ang ganda po ng altar ninyo. Isa rin po yan sa aming proyekto. Haggai chapter 1 verse 1 to 11. At sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ready now? Read. In the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, it is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and his house lies waste. And therefore thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much and bring in little, yet eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothed you, but there is none warm you. And he that earneth wages to put into a bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will make the pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Ye looked for much, and lo, it came too little, and when you brought it home, I did blow upon it. Why, saith the Lord of hosts? Because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. And I called for a drop upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the wine, and upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Tayo po'y saglit manalangin. Amang banal, nasa langit, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral po ng iyong pong salita at lalong higit makapanambahan po, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, natatalos mo po ang aming puso at ang dalangin ko, Panginoon, anumang bagay na makakahadlag ngayon sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, ay alisin mo po. Ito man po ay kasalanan, mga bagay na sabi, naisip po namin at nagawa, Panginoon, patawarin mo po kami. At muli mo kaming linisin ng iyong pong banal na dugo, Panginoon. Ang dalangin ko po, banal na Espiritu ng Diyos, tulungan mo po ang iyong lingkod, wala pong kakayahan. Bigyan mo po ako ng salita na aking sasabihin. Panginoon, meron po akong sinulat rito, ayon po sa kagustuhan po ninyo. Subalit kung meron ka pong babaguhin, Panginoon, gawin mo po, Panginoon. At ang dalangin ko nga po, O Diyos, punan mo po ang pangangailangan ng iyong mga anak espiritual. Ikaw pong maitaas, maluwalhati sa aming kalagitnahan.
At ito po'y aming hiling dalangin sa ngalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Kayo po ay makakapuna. So, ang kasaysayan po ng aklat na ito, mga kapatid, ay sila po ay they are after captivity doon po sa Babylon, mga kapatid. At pagkatapos ay sila po ay nilikas ng Panginoon at nakita ng Panginoon yung pong mga doon po sa templo ng Panginoon, mga kapatid. So nakita niya, ang sabi diyan ng Bible, sa verse 2, "The speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built." So ang sabi ng Panginoon, tinawag niya si Haggai at sinabi niya, itong mga taong to sinasabi nila, hindi pa oras. Sabi ng Bible, "These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built." Huwag muna natin gawin yan. Ipagpaliban muna natin. Parang ganun yung sinasabi nila, mga kapatid. Alright? So, ito pong aklat ni Haggai, iyon po yung kasaysayan, matapos po itong isulat nung 520 BC. So, ikalawang taon po ni Darius, ayon po sa ating nabasa ng Persia. At kinausap niya, nakita niya, nangusap ang Panginoon sa gobernador na si Zerubbabel. Okay? At ganun din po na si Josedek na isang high priest. Alright? So, yun po yung kasaysayan po nito, mga kapatid. So, ngayon, titingnan po natin sa pag-aaral na ito, mga kapatid, makikita natin, God required in His house na ito po'y mabuo. Building the house of God, at ang sabi niya, it requires a willing heart, a sacrificial giving, and an active obedience. Napakahalaga po ng mga bagay na yun, mga kapatid. So, 3 bagay lang po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Okay? So, the problem of God's people, that's number 1. The second is prioritizing God's house. The third is God's promise. The promise of God. So, 3 bagay lang. At dito po tayo iikot sa pag-aaral nito. So, mabilis lang. Subalit, atin pong nanamnamin ang bawat talata na isinulat ni Haggai sa tulak at impluensya ng banal na espiritu. So, number 1, the problem of God's people. Makita natin, sabi ng Bible in verse 2 down to 4, sabi ng Bible, "Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, It is time for you." Sabi ng Panginoon, oras na. Huwag niyong ipagpaliban. Sabi ng mga tao, it is not time. Pero ang sabi ng Panginoon, it is time for you. Kanina tinatanong ko si Sir Miko. Sabi ko, "Sir Miko, gaano po kalaki itong auditorium na ito?" Sabi niya, nasa mga 400. Malaki pa siya sa property ngayon ng Mission 371. Sabi ko, ilan ang nilalaman nito? Nasa 500. Yung pong project po doon na 200 million. Amen? Nakatahimik talaga yung ganung halaga no? Nakatahimik yun. 200 million. Para kung isip mo, saan manggagaling ito? Nung kami pumunta sa mission, nangupahan, marami doon Baptist Church na ang lalaki na. Meron doon isang pangalan ay Zion Hill. Nung ang nagbasa ay Bisaya, pero Zion Hills po yun. Meron pa doon, Scepter Righteousness Baptist Church. Pag yung gumumotor ako, nakikita ko palagi yun. There are 11 Baptist Church in Binangonan at pang-12 kami. Ngayon, mas dumami pa. Mas dumadami. Meron doon, dating ang pangalan ay Emmanuel Baptist Church, pero nung kami ay nakikita nila, nagsusoul winning, at nasasakop namin yung kanilang area sa isang barangay, pinalitan nila yung pangalan na naging CBBC rin. Naging Christ Beloved Bible Baptist Church. Parang nga naman malito yung tao kasi kami, CBBC ay sasakyan, Christian Bible Baptist Church. Sila naman, Christ Beloved Bible Baptist Church.
Katabing barangay lang yon ng mission, yung ngayong mission. Dati yung sa Kalumpa, ngayon yung pangalan ng lugar ay Batingan. Mga kakaiba na po yung mga pangalan po doon. Yung isa po ay Tagpos. Okay, yan. Oh, tapos tayo dyan. Alright. So, ganyan yung mga pangalan barangay doon. Makamot. Buti nga sabi ni Pastor, buti hindi kayo doon nakakawa ng Christian Bible Baptist Church, Makamot. Kamutan siguro yung mga tao doon. Kakati. Alright. So, now, sabi ng Bible, this time is not come. Ito yung sabi ng mga tao. Pero sabi ng Panginoon, it is time. It is time. 42 years. Ang isang baso na naglalaman ng 300 or isang bottle na naglalaman ng 350 ml ay hindi mo pwedeng lamnan ng 100 or 1,000 ml or 1 litro. Unless kung papalitan mo. Sabi ng Panginoon, it is time, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lieth waste. So ang Panginoon tatanong siya, the problem of God's people, they focus on their possession. Ang sabi ng Bible, sila'y nananahan sa isang tahanan, sa isang bahay na napakagara ng kisame. Napakagara ng dingding, napakagara ng mga trangkahan, ng mga gate. Pero ang sabi ng Panginoon, ang aking tahanan ay tila iniwan. It lieth waste. It forsaken. Sabi ng Bible, they have big plans for themselves. They build nice houses. The Bible says they live in ceiling or paneled houses. But the house of God, it lay in waste. It's the problem today of God's people. Filled with fashions of material. Sabi ng Bible, and I called for a drop upon the land, and upon the mountain, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon that which was ground, bring it forth, and upon men, and upon cattle, and upon all that labor of the hands. Di ba't ito yung mga hinahabol? Ito yung pinagpapagalan ng mga tao. Sabi ng Panginoon, I called for a drop. Ito ba yung hinahabol nyo? Then I call for a drop. Yung mga pinagpapagalan nyo, I call for a drop. Yung passion ng mundong ito, na ito ang inyong hinahabol. This is the problem of God's people today. Full of penny, yet they spend for nothing, sabi ng verse 6. You have sown much, and bring in little. Yet eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. He clothed you, but there is none warm. And he that earneth wage to put into a bag with hole. Saan nyo dinadala ang pagpapala ng Diyos? Ayan sabi ng Panginoon, you live, you dwell in your sealed houses, but this house is light waste. Kung titingnan mo, maganda talaga. Ginastusan. But it's not enough. But in compare to the house of God's people, gaano katagal ang inabot bago nangyari ito? Gaano katagal yung panahon, it light waste the house of God? They spend their penny for food, for drink, for garment. The Bible said they put into a bag with holes. But they spend nothing for the house of God. They give. Ang sabi ng Bible, ye have sown much and bring in little.
They spent energy on their private comfort while God's work waited. Paghihintayin ba natin ang gawain ng Panginoon? People of God, too much busy in gaining the world, but has no time in building the house. Ang sabi ng Isaiah 29 verse 13, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lip do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precepts of men. They go in the house of God for worship. They ask for blessing. They pray to sustain their need. But they don't have sacrifice for the house of God to build it. Isang malungkot na katotohanan, ang isang tao may kakayahang magpatayo ng isang gusali na 3 o 5 palapag o higit pa. Pero isang simbahan na mga puno ng member na may kakayahang magpatayo ng bahay na may halagang 100,000 at milyon, hindi magawang magpatayo ng bahay-sambahan na kasing halaga ng bahay nila na may halagang 100,000 at milyon. Di po ba napakasakit na katotohanan nun? Isang tao lang kaya niya o isang pamilya. He can build houses worth million. Isang tao lang. Pero isang simbahan na puno ng mga taong may kakayahan magpatayo ng sarili nilang bahay, that they made it a comfort zone that one day they are going to live. Why is that? And this house lies waste. That's a problem of God's people today. Tila ba ang mga anak ng Diyos ay mistulang mga kawatan sa loob ng bahay-sambahan? Sapagkat ang sabi ng Bible saying, unto them in Luke chapter 19 verse 46, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. Ang bahay-sambahan na hindi lamang lugar ng panalinganan para humingi ng personal na pangangailangan natin, ito rin po ay lugar kung saan mag-aalay tayo ng bagay ng ating hiningi. Ibabalik ang mga bagay na yon na laan para sa Diyos. Hiningi mo ang buhay ng iyong anak na minsan pauwi sa kamatayan pero ibinigay ng Diyos. Binigyan ka ng maayos na kanlungan. Pero kung tutuusin, mga kapatid, hindi tayo talaga nabubuhay ng kontento sa mundong ito. Sapagkat ang sabi ng Bible, having food and raiment therewith to be content. And then you ask houses and God gave it. And now God asking for His house? Minsan akala natin ang pera, ang pag-aaral, ang trabaho, nagbibigay ng seguridad, niyayakap natin ang mundong ating ginagalawan. Na ang katunayan, tayo rin po ay lilisan lamang. Sana makita natin ang katotohanan yun. Amen. Sa panahon ng ating paglisan, hindi natin kasama ang mga bagay na ito na inaakala natin nagbibigay ng seguridad. Tanging ang Diyos lang ang magbibigay ng seguridad. The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen. Paghihintayin pa ba natin? Kailan? Kailan natin gagawin, mga kapatid? Number 2, prioritize God's house. In Haggai chapter 1, verse 7 and 8, sabi ng Panginoon, in verse 5, verse 7 and 8, now therefore thus saith the Lord of hosts, consider your way.
In verse 7, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. So God's people awake His people. Ginigising niya. Iminumulat niya sa katotohanan ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, consider your way. Ang sabi ng Bible sa verse 7, consider your way. In Haggai chapter 2 verse 17, ang sabi ng Bible, I smote you with blasting, with mildew, with hail, and all the labors of your hand. Ye turn not to me, saith the Lord. In verse 18, consider now from this day and upward. Consider. Inyong gunitain, inyong balikan, inyong timbangin ang bagay na nasa sayo ngayon. And yet, the house of God is lieth ways. Gunitain ninyo ang inyong mga kapamaraanan, ang inyong sistema, ang inyong mga lakad. Sabi ng Panginoon, consider your way, your wrong way, your wrong ways, your wrong walk, your wrong ones, and your wrong work. Because of that, God's heart was wounded. They have forsaken my house, sabi ng Panginoon. My house is wasted. Ano natin yung magandang bahay? Well, praise the Lord. Meron kasi sidlan ngayon, amen? Meron kang bahay. Kaganda. Pero, natimbang mo na ba? God commanded His people to prioritize His house. Sabi ng Panginoon, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, said the Lord. Saan siya kukuha ng pleasure? In His house. In His house. Go up into the mountain and build, sabi ng Panginoon. It needs sacrifice. It needs sanctification. It needs surrender. And it needs service. Kagaya ni David, sa 2 Samuel chapter 7, verse 2 to 7, King David's heart burned because he dwelt in a house of cedar, while the ark of God dwelleth within courting. Sa mga hindi pa po nakarating sa mission, sa ngayon, yung mission po ay ongoing po namin inaayos. Sabi nga ni Pastor, pag talagang may pangit yung lugar, lagyan mo ng kurtina. Kaya puro kurtina. Kaya lang, sabi ko, parang may kulang lagyan mo na lang ng maraming ilaw at saka yung puon, mayroon ng paglalamayan. Mukha bang lugar ng paglalamayan ang altar ng Panginoon? Isa sa mga project namin, ayusin natin tong altar. Meron kami dun sa prayer list na nakalagay, urgent prayer. Pag sinabing urgent, kailangan din ng urgent action. Urgent sacrifice. Amen? Sabi ni David sa 2 Samuel chapter 24 verse 24, and the king said unto Araunah, nay, but I will surely but eat of thee at a price, neither will I offer burnt offering unto the Lord my God of that which cost me nothing. So David bought the threshing floor, the oxen for 50 shekels of silver. So sabi ni David,
Neither will I offer burnt offering unto the Lord my God of that which that cost me nothing. Piniyagan ng Diyos na bigyan ka ng bahay na humahalaga ng libo at milyon. Piniyagan ka ng Diyos, bumili ka ng sasakyan na halagang 100,000 at milyon. Yang mga yan, hiningi mo sa Diyos. Kasi kung hindi, ninakaw mo yan sa Panginoon. At piniyagan ng Diyos na mga bagay na yan makapangyari ibigay sa iyo. Subalit kailan mo piniyagan ang sarili mong magbigay ng halaga, ng kasing halaga, ng bagay na hiningi mo sa Panginoon? It seems the church this morning is so silent. Hiningi mo sa Panginoon yung halaga na yun. Ngayon, ang Panginoon humihingi ng isang halaga. Sabi ng Panginoon, consider your way. Timbangin mo. Gunitain mo. Paano ka humingi sa Panginoon? At paano ka naman nagbalik? Alam mo kung ano? Panahon na para timbangin natin ang mga bagay na binigay ng Diyos at hiningi natin. Mga bagay na nahingi natin sa Diyos na hindi mo binibigay. Timbangin mo kung patas. Consider your way, sabi ng Panginoon. Now therefore saith the Lord of hosts, consider your way. That saith the Lord of hosts, consider. Have you considered? Do you really believe that God will provide? And have you ever tried to empty your hand and stand in the Word of God saying that God will provide? Can you empty your hand and say, God will provide? Nangyari yon sapagkat wala nang iaalay si Abraham. Nag-iisa na lang yung anak niya. Pagkatas nun, empty na. And he said, God will provide for himself a lamb. He believed that God will provide in the midst of emptiness. Sabihin mo iyon pag empty ka na. Consider your houses, your possession, your property, and you can say, God will provide. First, empty yourself. So Abraham did more than that. He emptied the life of his only son. Yun ang hiningi ng Panginoon kasi alam niya, pag hiningi niya yun, empty na si Abraham. Ang sabi ng Bible, Abraham was rich in cattle and in gold and silver. Pero hindi yun ang hiningi ng Panginoon. Ang hiningi niya, yung ma-empty siya. So that he can say, God will provide. Sabi ng Malachi chapter 1 verse 6 to 9, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, ye say, wherein have we despised thy name? Ye offer polluted bread upon my altar. Ye say, wherein we have polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, it is not evil. If ye offer the lame and sick, it is not evil. Offer it now unto the governor. Will he be pleased with thee or accept thy person? Saith the Lord of hosts. Now I pray you, beseech God that he will be gracious unto us. This has been by your means. Will he regards your person? Saith the Lord of hosts.
Ito sinasabi ni Malakay is not, if ye offer a blind sacrifice is not evil. If ye offer the lame and sick. Hindi ba't ito'y mga larawan ng isang tira-tirahan? Ng sobra sa iyo? And yet, you can say, God will provide. When your barn is filled. Hello? Meron yan sa Bible. Yung widow sa Mark chapter 12 verse 41 and 44. Ganon din yung kwento ng Sarifat woman that he believed that God will provide. When he believed in the word of Elijah the prophet, sabi ng Sarifat woman, wala na kami. Pag kinain namin to ngayon, mamamatay na kami. Bukas, wala na. But he emptied his hand. The barrel was empty. Then God provide. He did not offer a waste o yung mga tira-tirahan. But the very best of her. Just like the widow that gave 2 mites. Sir, 2 pera lang yun eh. Sa panahon na yun, katumbas yun ng isang araw na sweldo. It's 1 penny wages in 1 day labor. But he gave it 2 mites sa panahon ng Syrians at sa Roman, that is penny. 1 day wages of labor. Prioritize God's house. May kasaysayan din sa Bible, a woman that he break the alabaster box of ointment that cost a 1-year salary. When you give a 1-month salary, will you call it treasure, considering God gave you in your whole life, in a year, a salary? Can we consider a treasure na nilagay mo doon tapos inipon-ipon mo piso-piso? Alam niyo sa Bible, pag sinabing treasures, that's just valuable. Na hinalintulad sa gold and silver. Yung isang porcelas lang, meron dong nagbigay sa, nakwento ko na to sa inyo, yung nung first fruit namin, dahil first time nila yun marinig, ay yung that is worth 20,000, binigay niya yung gold niya. At nung dinala namin sa Villarica, may yung percentage na decrease yun, na naghalaga lang ng 17. But considering sa loob ng 1 taon di ka pinabayaan ng Panginoon. And now we offer na sinasabi nating treasure. Pero sabi ng Panginoon, these are ways. Considering you have asked me things that you have now. Consider your way. Prioritize God's people. Amen. Bakit pa ganito ang usapan? Tila ba lutang tayo? Nalulunod na ba tayo? Nalulunod na ba tayo sa ating karangyaan? Sabi ng Panginoon, thus saith the Lord, the heaven is my throne, and earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me? Where is the place of my rest?
Marahil nga ang mga anak ng Diyos nalulunod na sa karangyaan. Heaven of heaven cannot contain thee. Kung tutusin yung project natin, sabi ng Panginoon, heaven of heaven cannot contain thee. Pero sabi ni David, yet, mag-o-offer pa rin ako. Yes, Panginoon, kulang ito kung tutusin. Heaven of heaven cannot contain thee. But where is my house that ye build unto me? Prioritize God's house. Ngayon, bakit natin kinakailangan i-prioritize ang bahay-sambahan ng Panginoon? Considering God prioritize you, what is man that thou art mindful of him? Number 3, itong sagot. The promise of God's presence and glory. Bakit natin kinakailangan i-prioritize? In Haggai chapter 1 verse 8, sabi ng Bible, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Saan kukuha ng glory ang Panginoon? Sa church. Sa panahon natin, sa church. Hello, amen? Yan yung sabi ng Ephesians. Ephesians chapter 3, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Sa Old Testament, kumukuha ang Panginoon ng glory doon sa temple at sa Ark of Covenant, bumababa siya doon. Nandun yung mga priests. Pero sa panahon natin, mga kapatid, sabi ng Bible, sa 1 Peter chapter 2 verse 5, ye also as lively stone are built up spiritual houses, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Dito siya kukuha ng glory. Hindi kukuha ng glory ang Panginoon sa mga hindi niya tao, kundi sa kanyang mga tao mismo, in God's people, doon siya kukuha ng glory. What if God will not glorify? Paano po kung ang Diyos hindi natin maluluwalhati? Sabi ng Bible, or why we need the glory of God? Bakit natin kailangan ang kaluwalhatian ng Diyos? In Haggai chapter 2 verse 9, Haggai chapter 2 verse 9, the glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts, and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Ang dahilan kung bakit tayo magbibigay ng glory sa Panginoon, sapagkat magbibigay siya ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang kapayapaan hindi po natin makukuha sa panahong tayong mga salat, kundi sa panahong nariyan ang presensya ng Diyos. Maraming mayaman, may pera, pero hindi payapa. In Leviticus chapter 9 verse 23, and Moses and Aaron went into the tabernacle of the congregation and came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared unto all the people. Alam mo ba kung bakit ka ngayon pinagpapala ng Diyos? Because of the glory of God.
In Jeremiah chapter 4 verse 2, "And thou shalt swear, the Lord liveth in truth, in judgment, in righteousness, and the nation shall bless themselves in him, and in him shall they glory." Kailan naluwalhati ang Panginoon? Kailan yung huli siyang naluwalhati? Sa buhay natin at sa bahay-sambahan ng Panginoon. We need to glorify God. And when God glorify, He will bring peace. He will bless His people. Amen. And what if God will not glorify? Sabi ng Malakay 2:2, "If you will not hear, if you will not lay it to heart to give glory unto my name, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you, and I will curse your blessing. Yea, I have cursed them already, because you do not lay it to heart." Let us glorify God. Kung ayaw nating habulin tayo ng mga sumpa. Hello? Naalala nyo yung paalala ng Panginoon sa Revelation chapter 3, verse 17 to 18? Sabi ng Panginoon, "Because thou sayest, I am rich, increased with good, and had need of nothing, knowest not that thou art wretched and miserable, and poor and blind and naked?" Sabi ng Panginoon, "I counsel thee to buy me gold tried in the fire, that thou mayest be rich." Ang yamang simbahan, sabi ng Bible, they are rich, increasing goods, and had need of nothing. Tila ba hindi na nila kailangan ng Diyos? Pero sabi ng Panginoon, yan ang tingin mo sa iyong sarili. Pero ang tingin ko sa iyo, thou art wretched, miserable, and poor. How can a man wretched and poor when he have everything of this world? Well, when he don't have the presence of God. Kung wala na yung presensya ng Diyos sa kanya. Ano pang saysay ng yaman na yun? At pagkatapos mawawala siya sa mundong ito? Sabi ng Bible, dito siya kukuha ng glory. Sabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 3 verse 10, "To the intent that now in the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God." Pero paano natin maluluwalhati ang Diyos kung tayo mismo may mga problema sa ating puso? Hindi nga maipapatayo ang bahay na hinihingi ng Panginoon kung ang kaluwalhatian ay nasa iyong sarili. Sabi ng Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24, "Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord." Let not the rich man glory in his riches. In Isaiah 42 verse 8, "I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven image." Huwag mong gawing Diyos-Diyosan yung mga bagay na meron ka. "I will not give to any other my glory." Di ko dyan ibibigay, sabi ng Panginoon. Kukuha siya ng glory sa church. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 21, "Therefore let no man glory in men, for all things are yours." Kanya ang lahat ng bagay. Bakit mo aangkinin? Pag inangkin mo yan, sabi ng Panginoon, nasa iyo ang glory. Payagan natin
sa araw na ito, ibigay natin ang kaluwalhatian sa Panginoon. By your willing heart, your sacrifice, your sanctification, your surrender before your service. Ito malungkot. Maraming gustong mag-serve, pero ayaw mag-surrender. Ano pong ibig kong sabihin? May mga bagay sa buhay mo hindi gusto at nais ng Diyos. I-surrender mo muna yan bago ka mag-serve. Sanctify yourself. That no flesh should glory in His presence in 1 Corinthians chapter 1 verse 29. Sabi ng Bible, Revelation chapter 4 verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things for Thy pleasure. They are and were created. I'm done. Tapos na po ako. Bilang pagtatapos, ang sabi ng Haggai chapter 2 verse 3, Who is left among you that saw this house in His first glory? And how do you see it now? It is not in your eyes, in comparison of it as nothing. Kailan mo huling nakita ang kaluwalhatian ng Diyos? O baka nalulunod ka na sa karangyaan? Who is left among you that saw this house in His first glory? Kailan? Let us glorify God. Let us glorify God. Heavenly Father, once again, we thank you for this great privilege and opportunity. Salamat po, Panginoon. Panginoon, mangusap ka po sa inyong mga anak. Ang importante.